7,641 islands, 82 provinces, 1,493 municipalities, and 149 cities. Yan meron ang Pilipinas. But aside from these numbers, you know that Philippines has a lot to offer when it comes to beautiful tourist destinations like Puerto Princesa Underground River, that among the 7 wonders of nature, the perfect shape of Mayong volcano in Albay, and the unique geological formation over 1,200 cone-shape in province of Bohol, and the white sand beach of Boracay. And that is a huge reason why I decided to do the Philippine Loop again. To rediscover, to explore, and to reshare to all of you how beautiful the Philippines is. Use my bike, I will be travel our country again. So join me as I travel the breathtaking beauty of our country known as Pearl of the Orient, the Philippines. This is Kiko Kalakasan from Pasig City, and this is Philippine Loop. Good morning guys, nandito ako sa harapan ng 5-star bus terminal. Saan ako natulog kagabi. Babasyaman ko sa tapos bus company na to. Tapos papatuloy nila sa akin. Papatuloy nila sa akin. Day 7 ng aking pag-Philippine Loop. Kaya tara, pag-jack. Isang linggo na ako sa kalsada guys. Nagsimula ang pagpitong araw ng aking lakbay sa bahay ng Alaminos kung saan ako nagpalipas ng magdamag. Dahil nga nasa may Alaminos na ako, konti kilometers na lang, Hanoi Island na, kaya nagdesisyon na ako puntahan. Hindi ito ang unang pagkakataon na binay ko ang Pasig papuntang Alaminos. Napakarami ko na ang picture dito, taon-taon na lang. At yung magpapalit ng taon, ang arko na yan, may picture ako. Dahil nga alam naman natin lahat na ang 100 Islands ay isa sa 7 wonders of the Philippines, hindi nasisiro sa mga bisita ang lugar na to. Kaya suhod ang magbayad ng baka ng mahal, may experience lang ang highland hopping. 1,500 pesos ang bayad sa bangka at 7 persons lang ang capacity. Now, kung 8 o 10 kayo, kailangan nyo kumuha ng panibagong bangka. Hindi pa included ang bayad sa environmental fee at tour guide. Additional payment pag ganun. At required ang mga bisita na kumuha ng tour guide. Marami kayong makita rito nagtitinda ng mga sombrero at mga substandard na ribbon. At ang isa pang napansin ko rito ay ang isang katerbang life vest na pinapagamit sa kanilang mga guests. Kung wala naman kayong pambayad, matatanaw nyo naman ang mga isla sa waiting area ng mga pasahero, lalo na kapag sinum nyo ang inyong mga cellphone. Pero iba pa rin talaga kapag naranasan mo ang pag-highland na hopping. At nang magsawa na ako, bumalik uli ako ng kalsada. May nakita ako nagtitindang halo-halo sa gilid ng kalsada, kumain muna ako. Pagbalik ko ng kalsada, hila-hila naman nagtitinda ng tuyo na pampasalubong ang nadaanan ko. Hanggang sa makalabas na nga ako ng bayan ng Alaminos at pumasok naman sa kabilang bayan, ang bayan ng Sual. At dito ko naranasan ang mahaba at masikong mga ahon. Paglusong ko, may nadaanan ako nagtitinda ng palamig. Pagkatapos, ahon uli, hanggang sa makarinig ako ng lagastas ng tubig. Pababa sana ako ng Sual. Malapit na ako sa ako. May na-discover akong ilog. Yan, dito ako pa naglalabang ngayon kasi wala na akong isusuot. Di ba miracle? Minsan talaga nakalay ng tulong ng Diyos. Dito na ako nagkaroon ng pagkakataon na makapaglaba. 4 na damit lang kasi ang dala ko. Pagkatapos, pinatuyo ko lang mga damit ko sa damuhan. At habang hintay ko na matuyo ang mga damit ko, sinabayan ko na rin pagligo para hindi naman sayang sa oras. At ang medyo tuyo na, pinagsampay ko uli sa harapan ng aking bisikleta. Fresh na naman tayo, fresh. Nasa bayan ako ng Labrador. Inabot ako ng matinding traffic dahil sa ginagawang tulay. Hanggang sa makalabas na ako ng bayan ng Bugalyon. At madilim na nang mapasok ko ang bayan ng Lingayen. At dito na ako nagpahinga. At yan ang kwento sa likod ng pangpitong araw ko sa kalsada. Maraming salamat sa panood and God bless.